Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. It's Zane again, sharing the next chapter of my tumultuous journey. This is the part of my story, a story which is filled with regrets, heartbreaks, and the painful realization of my mistakes. Ayun na nga, Chin, pinipili ko ang puso ko. Kasi ayun naman talaga, at yun naman talaga dapat eh. Yung sundin ng puso kahit may masasaktan. After I choose the SK chairman over King, my secret was revealed. Actually, before nyo po binasa ang part 2 ko, ay nalaman na ni King ang lahat-lahat. Papakinggan ko pa sana mga advice nyo. Pero nahuli na pala ako, Chin. Kaya mabilisan na lang itong part 3 ko. Since sobrang bilis ang lahat ng mga nangyari. Can you imagine na kapag part 3 na agad ako? Isang araw biglang sabi ni King sa akin na, "You never made me feel na may iba na pala, Zane." Nang narinig ko yun, na-shock ako. Sa isip ko, eto na to. Sabi ni King sa akin, akala ko okay na tayo. Kasi matagal-tagal na rin tayo since nagkabalikan. Akala ko pag napatunayan ko sa'yo na nagbabago na ako, ay magiging perfect na lahat sa atin, Zane. Akala ko, mahal na mahal mo na ulit ako. Kahit wala kang tiwala sa akin. Ano pa bang kulang sa lahat-lahat ng ginawa ko? Sorry lang ako ng sorry, Chin. Iyak lang siya ng iyak. At wow, Zane ha, siya pa talaga. Sabi ni King. Yung SK chairman na yun pa talaga ha. Kaya pala, totoo lahat ng hinala ko sa inyo. Iba kasi yung closeness nyo eh. Kasi naman, dati pa, di ba, gusto ka na niya. At hindi pa talaga siya titigil hanggat di ka niya makuha sa akin. GAGO siya. My ex-best friend who had been investigating my relationship with the SK chairman exposed everything to King and his family. The disappointment in their eyes was like a dagger to my heart. They trusted me, supported me financially, and I had repaid their kindness with betrayal. Grabe ang galit ng parents ko sa akin. Yung kulang na lang kalad ka rin kanila palabas. Palabas ng bahay namin. Dahil nakakahiya daw ako. At wala daw akong utang na loob sa parents ni King. Hindi daw ako nahihiya sa kanila. At sa parents ko po, nanggaling ang mga masasakit na mga salitang yun. Sa parents ni King, wala akong narinig. Pero parang ganun na din sila sa akin. Dahil iba talaga kung makatingin sila sa akin. Na para bang may gustong ipahiwatig na masasakit na salita. Alam mo yung tingin na parang di ka makatakas? Yung tingin na ayaw ka nilang makita? Or di ka ba nahihiya? Alam mo yon? Sa galing ba naman ng ex-best friend ko na gumawa ng kwento? Yung ibang kwento niya, mga kasinungalingan na rin. Pero kasalanan ko na rin ang lahat ng to. King was devastated, as was his family. His sister, who had a crush on the SK chairman, felt particularly betrayed. Oo, noon pa man daw ay may gusto na ito sa kanya. At wala akong kaalam-alam at that time ko palang nalaman yun. I felt their disappointment and resentment, and I hated myself for causing them so much pain. I had wanted revenge on King for his past mistakes, but my actions had only caused more harm than good. Oh, Chin, parang ganti talaga ang ginawa ko kay King. Pero hindi ko in-expect na nahulog na rin ang loob ko sa dating SK chairman namin. King, despite the hurt and betrayal, tried to mend things. He asked me if I still loved him, if there was a chance for us.
O Chin, ganun ako kamahal ni King na siya pa talagang humingi ng chance sa akin. At kung pwede pa bang ayusin, aayusin niya basta't pipiliin ko siya. Kasi he promised me, kasi nun daw na hindi na niya hahayaang maghiwalay kami ulit. At kung kaya pa daw ayusin. Basta wag lang daw kaming papatalo sa pagsubok, ang sabi niya. Alam mo yung feeling na lumaban siya? Pero ikaw, pabitaw na. Naiiyak ako kasi nagigilty ako. Kasi sobrang bait niya, Chin. Ang hirap sa part ko na makita yung taong mahal ko na laging adjust ng adjust lagi. Lagi ako yung inuuna. Sinubukan ko naman muna bago bumitaw Sinubukan kong ma-adjust yung sarili ko pero nasasaktan ko na po siya. At Chin, sa mga sinasabi niya para akong nilulunok ng hiya ko sa kanya. At ramdam ko ang sakit kahit na pinilit niyang ayusin ang lahat. Kahit nasasaktan na siya. But I told him that the trust was broken. That his family would never accept me again. At pinipilit niya pa rin na ayusin namin ang lahat. Pero dahil nahiya na ako ng sobra sa atin niya, sa parents niya, especially at sa parents niya nga. At ayun, kahit na yung puso ko na ayaw siyang iwan na, kahit sinaktan ko na siya, ay para matapos ng lahat, para na rin sa katahimikan ng both families namin. Kasi nadadamay na sila, hindi na sila nagkamabutihan. In short, nawala na rin yung good relationship ng both families namin, Chin. Dahil sa kagagawan ko. At kahit masakit, kahit ayaw ko, I told him I wasn't sure of my feelings for him. And that's why I had a secret relationship with the previous SK chairman. It was a painful conversation, one that marked the end of our relationship. Oo, nagkahiwalay na naman kami ulit. But yung iwan siya ngayon ay hindi talaga sinang-ayunan ng puso ko. Yung napipilitan lang ako para sa katahimikan ng lahat. Akala ko kasi tama ang plano kong iwan siya dahil sa hindi sigurado ang feelings ko sa kanya. Pero iba pala ang pakiramdam. Hindi pala totoo ang iniisip kong hindi ako sigurado sa feelings ko. Kasi ngayon ko lang nafe-feel na sigurado ako nang nagkahiwalay na naman kami. Nabitawan ko na rin siya uli. At ang sakit pala. Sakit pa pala. Choosing the SK chairman seemed like the right decision at the time. But I soon realized that my feelings for him was not genuine. Were not genuine. I was pretending to love him, using him as a tool for revenge. Oo, Chin, ganun na nga. Nung una kasi, minahal ko talaga. At akala ko, pero nang pinili ko siya at iwan si King, dun ko napagtantong mas mahal ko pala si King over him. Pero ang bait-bait niya, Chin. The SK chairman, realizing my true feelings, decided to let me go. He loved me enough to want me to be happy, even if it meant he had to suffer. Yung palagi na lang siya yung umuunawa. Siyempre, mahirap din sa part ko yung ganun. Hindi lang si King ang nasasaktan ko, pati na rin siya. Ang sama ko, di ba? Siya na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Kahit pa noon na hindi pa dumating si King sa buhay ko. Nagtapat na siya ng feeling sa akin. MU kami dati, kaya umasa siyang sasagutin ko siya. Pero nang dumating si King sa buhay ko, bigla na lang nawala ang feelings at paghanga ko sa kanya. Pero hindi pa din siya sumusuko sa akin. Kaya hanggang sa sinagot ko na siya. Pero kami pa ni King nun. Nasasaktan din pala siya nun. Dahil kararating daw ni King sa buhay ko at siya napipiliin kong mahalin dati. Kaya nung niliko ako ni King, siya ang sandalan ko.
tumutulong para mag-heal ako. Or niloko ako ni King. At nahulog na naman ulit ako sa kanya kasi siyang nandyan nung wasak ako. Pero dumating na naman ulit si King kung kailan na ako naka-move on. At handa nang mahalin si SK Chairman. Nalaman niyang bumalik ulit ako or bumalik ulit sa buhay ko si King. At hindi na daw siya papayag na makuha niya ako ulit. Nang ganun-ganun na lang. Sinaktan niya daw ako at babalikan kung kailan niya lang gusto. Hindi na daw siya papayag na makuha ako ulit ni King. At kahit na nakuha na ni King ako ulit, ay nandyan pa rin siya para sa akin. Kaya hindi ko maintindihan na pagsabayin silang dalawa. At ngayon ay sinaktan ko na sila pareho. Ngayon ako na lang umiiwas kay King at kay SK Chairman para hindi na kami magkakasakitan pa. At magdedesisyon na lamang na walang pipiliin sa kanilang dalawa. Although pipiliin ko na sana si SK Chairman, pero hindi pa rin talaga sure ang feelings ko sa kanya. Siya na ang sumuko. And so he let me go. Kahit siyang magsasuffer. Ang sama ko na pala. Wala na akong pinagkaiba sa ex-best friend ko. Filled with regrets and self-loathing. I've hurt everyone I care about. King, his family, my family, and the SK Chairman. I've caused so much pain and chaos. And I don't know how to fix it. I yearn for King, but I know I've hurt him too much. Sobrang bilis lahat ng pangyayari. Kaya fresh na fresh pa ang nangyari sa akin. Alam kong may iba dyan na naiinis at nag-aabang kung may happy ending ba ang kwento ko. Pero wala pong happy sa ending ng kwento ko. At alam kong madaming nagalit sa akin dahil mas pinili kong magloko at patulan si SK. At hindi niyo po alam na mas nauna siyang dumating sa buhay ko kesa kay King. Pero mas pinili kong mahalin si King sa kabila ng pananakit niya sa akin noon. Pero nasaktan ko na rin siya ngayon at wala na kaming pinagkaibang dalawa ngayon. Pero ako, mas madami akong nasasaktan ngayon. Deserve ko ba ang lahat ng to? Nagmahal lang naman ako. At sa sobrang pagmamahal ko ay nakasakit na pala ako ng maraming tao. But thank you to my family for always being there for me. Kahit na minsan na-disappoint ko sila. Pero andyan pa rin sila para gabayan ako. And most especially sa mga totoo kong kaibigan na nag-iintindi sa akin. To King, I'm deeply sorry for the pain I have caused you. I regret my actions and the hurt I have brought upon our relationship. I understand if forgiveness is not possible for betraying. But please know that I am truly sorry. And to King's family, I apologize for betraying your trust and causing turmoil with our relationships. I regret the pain I have caused and understand if forgiveness is not forthcoming. To King's sister, I am deeply sorry for hurting you. I understand the pain I have caused by being involved with someone you had feelings for. I regret my actions and hope for your forgiveness someday. To my ex-best friend, I am sorry for any hurt I have caused you. I understand the pain my actions may have brought upon our friendship. And to SK Chairman, I apologize for the pain I have caused you. I regret the choices I made and the hurt I may have inflicted. Thank you for understanding and for letting me go. I wish you happiness and peace. I've decided to move on, to try and find peace within myself. It's a difficult journey, but it's one I need to take. I need to learn to forgive myself, to grow from my mistakes. It's a painful process, but I'm hoping it will lead to healing
and self-discovery. Thank you for letting me share my story, Max FM and DJ Chini. I hope my experiences can serve as a cautionary tale to others who might be going through a similar situation. Until here, ang inyong kamax, sincerely, Zane. A few moments later. And we're back. Welcome to the second hour ng ating programang Dear Max FM. Inabot na tayo ng 2:00 sa haba ng sulat ni Zane. So that's the part 3. At yun na nga, hindi natin inasahan, ano? So yun na, dalawa ang naghabol between two lovers, and then torn between two lovers, and then ang the end pala, wala din siyang pinili. Dalawang pareho niyang nasaktan. Dalawang parehong ang isa naman nag-let go sa kanya, no? Dahil dama din ng siguro ng SK chairman na hindi din siya sigurado sa feelings ni Zane sa kanya. So na-let go siya. This time may nasaktan na. Ang isa naman naghahabol pa, humihingi ng second chance. Kaso lang, well, the damage has been done. Wala nang trust, hindi na maibalik yung dating relasyon ng mga pamilya nilang dalawa. Iba na, 'di ba? Iba na yung trato at iba na yung awkward na, parang ganon. Okay, anyway. And then at the end of the day, dun siya to the extent na nag-self-hate na siya, parang ayaw na niya sa sarili niya. Parang kasalanan ko kasi it's all my faults, and eto yung mga choices na ginawa ko, lahat ng mga mistakes. So parang ang dami niyang resentments, lahat ng regrets niya andun na sa dulo. So galit siya sa sarili niya mismo. Anyway, nagkaroon na ba kayo ng once in your life ba, na-hate nyo rin ba ang sarili nyo dahil sa ginawa nyo? O dahil sa mga mistakes nyo? O kaya dahil sa mga desisyong mali na nagawa nyo? Na pinagsisigihan nyo to the extent, to the point that you hate yourself na? Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.